Isa na naman po maganda at masayang tanghali po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon dahil mula po nung tayo gumising kayo ng umaga ay nagampanan ko din po yung aking mga gawain dito po sa loob ng aming kubo. At ngayon po ay oras naman po ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, patuloy niyo po akong samahan sa aking challenge na basahin po ang Biblia ng buong buo hanggang sa matapos po ang taong ito ng 2024. At nais ko po itong ibahagi sa inyo upang sa ganon, kung wala man po kayong oras na magbasa, ang mahalaga po ay naririnig ninyo ang salita ng ating Diyos. Ayan, nakatapos na po tayo ng 18 chapter. At alam niyo po ba na ang Genesis ay hanggang 50 po. Chapter 50 po ito, kaya medyo malayo-layo po. At ngayon po ay sisimulan na naman natin ang chapter 19. Nawa po mga kaibigan ay nariyan pa rin po kayo at nakikinig o sumasabay sa pagbabasa ko ng salita ng ating Panginoon. At biyaya po ng Diyos kung ito po ay ating matapos hanggang sa katapusan ng taong ito. Ano po? Kaya inaanyayahan ko po kayong muli. Simulan na po natin ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Dito po sa chapter 19 at ang title po nito, ang pagiging makasalanan ng mga tao. Magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodom. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at nagsabing, "Kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi at bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo." Pero sumagot sila, "Huwag na lang. Doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi." Pero pinilit sila ni Lot kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain. Nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pampaalsa at nang handa na, naghapunan sila. Nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, "Nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan." Lumabas si Lot sa bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, "Mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto nyo, may dalawa akong anak na dalaga, ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. Pero huwag ninyong galawin ang dalawang taong ito dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang protektahan." Pero sinabi ng mga tao, "Dayuhan ka lang dito, kaya sino ka para makialam sa amin? Umalis ka riyan, baka masigit pa ang magawa namin sa iyo kaysa sa kanila." Pagkatapos, itinulak nila si Lot. Lalapit sana sila sa pintuan para gibain ito, pero binuksan ito ng dalawang anghel na nasa loob at hinatak nila si Lot papasok at isinara ang pintuan. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. Pinaalis si Lot sa Sodom. Sinabi ng dalawang anghel kay Lot, "Kung may mga anak ka pa o mga manugang na lalaki o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito dahil lilipulin namin ang lungsod na ito." Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa, kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, "Magmadali kayong umalis dito dahil lilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito." Pero hindi sila naniwala dahil akala nila'y nagbibiro lang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis
sa lungsod. Sinabi nila, bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito at umalis kayo agad. Dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao rito. Hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naaawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. Pero sumagot si Lot, Panginoon ko, huwag niyo na po akong patakbuhin papunta sa bundok. Kinahabagan niyo po ako at pinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas ninyo sa buhay ko. Pero napakalayo po ng bundok. Baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Nakita niyo po ba ang maliit na bayang ito sa unahan? Tiyak na mararating ko po iyon dahil malapit lang. Maari po bang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayang iyon para maligtas ako? Sumagot ang Panginoon, oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Sige, tumakbo na kayo roon dahil wala na akong gagawin hanggat hindi pa kayo nakakarating doon. Ang bayang iyon ay tinawag na Suar dahil maliit ang bayang iyon. Verse 23, ang paglipol sa Sodoma at Gomora. Nakasikat na ang araw nang dumating si Lot sa Suar. Biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Minasdan niya ang Sodom at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmula sa isang malaking horno. Inalala ng Diyos si Abraham nang lipulin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot. Iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak. Verse 30, ang pinanggalingan ng mga Moabita at Amonita. Ito po ay magsisimula sa verse 30 hanggang 38. Dahil natakot si Lot na tumira sa Suar, lumipat siya at ang dalawa niyang anak na dalaga sa bundok at tumira sila sa kuweba. Isang araw, sinabi ng panganay na anak sa kanyang kapatid, matanda na ang ating ama at wala ng ibang lalaki rito na maari nating mapangasawa para magkaanak tayo katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan sa mundo. Mabuti pang painumin natin ang ating ama ng alak hanggang sa malasing siya. Pagkatapos sumiping tayo sa kanya para magkaanak tayo sa pamagitan niya. Kaya ng gabing iyon, nilasing nila ang kanilang ama. Pagkatapos sumiping ang panganay na anak at sa kanyang ama, pero dahil sa sobrang kalasingan ni Lot, hindi niya namalayan kung ano ang nangyari. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa nakababata niyang kapatid, sumiping na ako kagabi sa ating ama at ngayong gabi, muli natin siyang painumin ng alak hanggang sa malasing siya. At ikaw naman ang sumiping sa kanya para tayong dalawa ay magkaanak sa pamagitan niya. Kaya ng gabing iyon, muli nilang nilasing ang kanilang ama at ang nakababatang kapatid naman ang sumiping sa kanya at sa sobrang kalasingan, hindi rin niya namalayan kung ano ang nangyayari. Sa ganoong paraan, nabuntis ang dalawang anak ni Lot sa pamagitan niya. Dumating ang panahon, nanganak ang panganay ng isang lalaki at pinangalanan niyang Moab. Siya ang pinagmula ng lahi ng Moabita. Nanganak din ang nakababatang kapatid ng isang lalaki at pinangalanan niyang Ben-Ami. Siya ang pinagmula ng lahi ng Amonita. Chapter 20 na po tayo. Si Abraham at si Abimelech. Umalis si Abraham sa Mamre at pumunta sa Negev. Doon sila tumira sa kalagitnaan ng Kadesh at Shur. Hindi nagtagal, lumipat sila sa Gerar. Habang naroon sila, ang pagkilala ni Abraham kay Sarah sa mga tao ay kapatid niya ito. Kaya ipinakuha si Sarah
si Sara ni Haring Abimelek ng Gerar. Isang gabi, nagpakita ang Diyos kay Abimelek sa pamagitan ng isang panaginip. Sinabi niya, mamamatay ka dahil kinuha mo ang babaeng iyan na may asawa na. Pero dahil hindi pa nagagalaw ni Abimelek si Sara, sinabi niya, Panginoon, bakit niyo po ako papatayin at ang mga tauhan ko? Wala po akong kasalanan. Sinabi po kasi ni Abraham na kapatid niya si Sara, at sinabi rin ni Sara na kapatid niya si Abraham, inosente po ako at wala akong masamang balak sa pagkuha kay Sara. Sinabi pa sa kanya ng Diyos sa panaginip, oo, alam kong wala kang masamang balak, kaya hindi ko ipahintulot na magalaw mo siya para hindi ka magkasala sa akin. Pero dapat mo siyang ibalik sa asawa niya dahil ang asawa niya ay isang propeta at panalangin kanya para hindi ka mamatay. Pero kapag hindi mo siya naibalik, binabalaan kita na mamamatay ka, pati ang lahat ng tauhan mo. Kinabukasan, maagang ipinatawag ni Abimelek ang lahat ng opisyal niya at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang panaginip at labis silang natakot. Pagkatapos, ipinatawag ni Abimelek si Abraham at tinanong, ano ang ginawa mong ito sa amin? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo na inilagay mo sa kapahamakan ang buong kaharian ko? Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo ito ginawa? Sumagot si Abraham, akala ko po, wala ni isa man dito na gumagalang sa Diyos. Kaya naisip ko na baka patayin niyo ako para makuha niyo ang asawa ko. Totoo po na magkapatid kami pero sa ama lang at hindi sa ina. At napangasawa ko po siya nang sinabihan po ako ng Diyos na umalis sa tahanan ng aking ama. Sinabi ko kay Sara na ipakilala niya na magkapatid kami kahit saan kami pumunta. Sa ganito pong paraan, maipapakita niya ang pagmamahal niya sa akin. Ibinalik na Abimelek si Sara kay Abraham at binigyan pa niya si Abraham ng mga tupa at baka at gumawa ng tupa at baka at mga aliping babae at lalaki. Pagkatapos, sinabi niya kay Abraham, payag akong patirahin kayo sa aking lupain. Tumira kayo kahit saan ninyo gusto. Sinabi niya kay Sara, bibigyan ko ang kapatid mo ng 1,000 pirasong pilak bilang katibayan sa lahat ng kasamahan ninyo na hindi kita nagalaw at para hindi sila mag-isip na nakagawa ka ng masama. Dahil sa pagkuha kay Sara, niloob ng Panginoon na hindi magkakaanak ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelek. Kaya nanalangin si Abraham sa Diyos at pinagaling ng Diyos ang asawa ni Abimelek at ang mga alipin niyang babae para muli silang magkaanak. Pinagaling din ng Diyos si Abimelek sa kanyang karamdaman. Chapter 21, ang pagsilang ni Isaac. Ngayon, inalala ng Panginoon si Sara ayon sa kanyang pinangako. Nagbuntis si Sara at nanganak ng lalaki kahit matanda na si Abraham. Isinilang ang sanggol sa panahon na sinabi noon ng Diyos. Pinangalanan ni Abraham ang sanggol na Isaac. Nang 8 araw na ang sanggol, tinuli siya ni Abraham ayon sa iniutos sa kanya ng Diyos. Nang ipinanganak si Isaac, isang daang taong gulang na si Abraham, sinabi ni Sara, pinatawa ako ng Diyos at kahit sino nakarinig na tungkol sa nangyari sa akin ay matatawa rin. Sino kaya ang makapagsasabi kay Abraham na makakapagpasusupa ako ng sanggol pero nagkaanak pa ako kahit matanda na siya? Lumaki si Isaac at ng araw na naawat na siya sa pagsuso sa kanyang ina, nagdao si Abraham ng isang malaking handaan. Pinalaya si Hagar at si Ismael. Isang araw, nakita ni Sara na tinutokso ni Ismael si Isaac. Si Ismael ay anak ni Abraham kay Hagar na Ehipsyo. Kaya sinabi ni Sara kay Abraham, palayasin mo ang babaeng alipin at ang anak niya. Dahil ang anak ng babaeng alipin ay hindi maaaring makibahagi sa mamanahe ng anak kong si Isaac. Labis itong ikinalungkot ni Abraham dahil anak din niya si Ismael. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, hindi mo dapat ikinalungkot ang tungkol kay Ismael at kay Hagar. Sundin mo ang sinabi ni Sara dahil kay Isaac magmumula ang mga lahi na aking ipinangako. At tungkol naman kay Ismael, bibigyan ko rin siya ng maraming lahi at magiging isang bansa rin siya dahil anak mo rin siya. Kinabukasan, maagang kumuha si Abraham ng pagkain at tubig na nakalagay sa sisidlang balat at inilagay niya ito sa balikat ni Hagar. Pagkatapos umalis si Hagar kasama ang kanyang anak. Naglakbay sila sa ilang ng mga Beersheba
sa ilang ng Beersheba na hindi alam kung saan sila pupunta. Nang naubos na ang kanilang tubig, iniwan niya ang anak niya sa ilalim ng isa sa mga mababang punong kahoy at lumakad siya na may layong mga 100 metro mula sa kanyang anak. Doon siya umupo at umiyak na nagsabi sa kanyang sarili, hindi ko matitiis na pagmasdan ang kamatayan ng anak ko. Ngayon narinig ng Diyos ang iyak ng bata, kaya sinabi ang anghel sa Diyos kay Hagar mula roon sa langit, ano ang gumugulo sa iyo, Hagar? Huwag kang matakot, narinig ng Diyos ang iyak ng anak mo. Tumayo ka at ibangon mo ang bata dahil gagawin kong malaking bansa ang kanyang mga lahi. Pagkatapos may ipinakita ang Diyos sa kanya ng isang balon, pumunta roon at nilagyan ng tubig ang sisidlan niya. Pagkatapos pinainom niya ang kanyang anak. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael hanggang lumaki ito. Doon siya tumira sa ilang ng paran at naging isa siyang mahusay na mamamana. Dumating ang panahon na pinag-asawa siya ng kanyang ina sa isang Ehipsyo. Ang kasunduan ni Abraham at Abimelech. Nang panahong iyon, pumunta si Abimelech kay Abraham kasama ang komander ng mga sundalo niya na si Pikol. Sinabi ni Abimelech kay Abraham na tinutulungan ka talaga ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo, kaya mangako ka rito sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pagtataksilan pati ng aking mga lahi. Ipakita mo ang kabutihan mo sa akin at sa lugar na ito na tinitirhan mo ngayon, tulad din ng ipinakita akong kabutihan sa iyo. Sumagot si Abraham, isinusumpa ko. Pero dumaing si Abraham kay Abimelech tungkol sa balon na inagaw ng mga alipin niya. Sinabi ni Abimelech, hindi ko alam kung sino ang gumawa niyan. Hindi mo naman ako sinabihan at ngayon ko lang nalaman iyan. Kaya kumuha si Abraham ng mga tupa at baka at ibinigay niya kay Abimelech. Pagkatapos gumawa silang dalawa ng kasunduan, kumuha rin si Abraham ng 7 babaeng tupa at ibinukod ito. Nagtanong si Abimelech, para kanino ang 7 babaeng tupa na ibinukod mo? Sumagot si Abraham, tanggapin mo ang 7 babaeng tupa na ito bilang katibayan na ako ang naghukay ng balong iyan. Dahilan sa sumpaan nila ang lugar na iyan ay tinawag na Beersheba. Pagkatapos ng sumpaan nila roon sa Beersheba, bumalik si Abimelech at si Pikol sa lupain ng mga Filisteo. Nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamarisko roon sa Beersheba at sumamba siya sa Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo sa mahabang panahon. Inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac, chapter 22. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na itinuturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang 3 araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at siya ang nagdala ng itak at sulo. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, Ama? Sumagot si Abraham, bakit anak? Nagtanong si Isaac, may dala po tayong sulo at panggatong, pero nasaan po ang tupa na ihahandog? Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog, at nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos iginapos niya si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang itak at nang papatayin na sana niya si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, Abraham, Abraham. Sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito
makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinunog kapalit ng kanyang anak. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglalaan ang Panginoon. Ito ang pinagmula ng kasabihang sa bundok ng Panginoon may inilalaan siya. Muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham mula sa langit. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon, sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isang mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway at sa pamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. Pagkatapos nito, binalikan nila Abraham at Isaac ang kanilang mga alipin at bumalik sila sa Beersheba at doon na nanirahan. Ang mga lahi ni Nahor, pagkalipas ng ilang panahon, nabalitaan ni Abraham na ang kapatid niyang si Nahor ay may mga anak kay Milka, si Uz, ang panganay, sumunod si Nabus, Kemuel, ang ama ni Aram, Kisid, Haso, Pildas, Jidlap at Bertuel, silang 8 ay ang mga anak ni Nahor kay Milka. Si Betuel, ang ama ni Rebeka, may mga anak din si Nahor sa isa pa niyang asawa na si Reuma. Sila'y sina Tiba, Gaham, Tahas at Maaka. Chapter 23. Namatay si Sarah at bumili si Abraham ng paglilibingan. Nabuhay si Sarah ng 127 na taon. Namatay siya sa Kiryat Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Labis ang paghihinagpis ni Abraham sa pagkamatay ni Sarah. Ngayon, iniwan muna ni Abraham ang bangkay ng asawa niya at nakipagkita siya sa mga Hitiyo at sinabi sa kanila, nakatira ako rito sa lugar ninyo bilang isang dayuhan, kaya kung maaari ay pagbilhan din ninyo ako ng lupa na maaari kong paglibingan ng asawa ko. Sumagot ang mga Hitiyo, Ginoo, makinig ka muna sa amin, kilala namin na isang tanyag na tao, kaya maaari mong ilibing ang asawa mo kahit saan na pinakamabuting libingan dito sa amin. Walang sino man sa amin ang magkakait sa iyo ng kanyang libingan para mailibing mo ang asawa mo. Yumukod agad si Abraham sa harapan ng mga Hitiyo. Pagkatapos sinabi niya, kung payag kayo na rito ko ilibing ang asawa ko, tulungan niyo ako na kausapin si Ephron na anak ni Zohar, na ibinta niya sa akin ang kuweba niya na nasa tabi ng bukirin niya sa Makpila. Sabihin niyo sa kanya na babayaran ko siya sa tamang halaga rito mismo sa harapan ninyo para maging akin ito at gawing libingan. Naroon pala si Ephron na nakaupo kasama ang mga kababayan niyang Hitiyo, kaya sumagot siya kay Abraham na narinig ng lahat ng Hitiyo na nagtitipon doon sa pintuan ng lungsod. Sinabi niya sa harapan ng mga kababayan ko, ay ibinibigay ko sa iyo ang buong bukirin, pati na ang kuweba, kaya maaari mo nang ilibing ang asawa mo. Muling yumukod si Abraham, tanda ng pagpapasalamat sa harapan ng mga Hitiyo. Kaya sinabi niya kay Ephron na naririnig ng lahat, makinig kayo sa akin, babayaran ko ang halaga ng bukirin. Tanggapin mo ang bayad ko para mailibing ko na doon ang asawa mo. Sumagot si Ephron, Ginoo, ang lupa ay nagkakahalaga ng 400 pirasong pilak. Pero ano naman iyon sa ating dalawa? Sige, ilibing mo na ang asawa mo. Pumayag si Abraham sa halagang sinabi ni Ephron, kaya nagkilo siya ng 400 pirasong pilak ayon sa bigat na pinagbabasihan noon ng mga mangangalakal at ibinayad ito kay Ephron sa harap ng mga Hitiyo. Kaya naging pag-aari ni Abraham ang bukid ni Ephron sa Makpila sa silangan ng Mamre, pati na ang kuweba at ang mga punong kahoy sa paligid ng bukid. Saksi ang lahat ng Hitiyo na nagtipon doon sa pintuan ng lungsod. Inilibing agad ni Abraham si Sarah sa kuweba na nasa bukirin ng Makpela na sakop ng lupain ng Kanaan. Ang Makpela ay malapit sa Mamre na siyang Hebron, kaya ang bukid pati ang kuweba na dating pagmamay-ari ng mga Hitiyo ay naging kay Abraham at ginawa niya itong libingan. Tayo po ay nasa chapter 23.
At dito po tayo magtatapos mga kaibigan sa chapter 23 para hindi naman po kayo naiinip sa pakikinig ng aking pagbabasa ng Biblia. Ano po, alam niyo po ako ay nagagalak dahil meron din naman po talagang nakikinig, kasi kung gagawin ko lang po ito sa aking sarili na babasahin ko, ako lang po ang magkakaroon ng benepisyo dito po sa aking gagawin. Ngunit naisip ko po na basahin ito dito po sa YouTube channel ko upang pati po kayo ay makasama ko sa aking journey sa challenge na ito na babasahin ko ang Biblia mula Genesis hanggang Pahayag. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po at kayo po ay laging nariyan at nawa po inyo rin pong basahin ang inyong mga Biblia sa panahon na kayo po ay may oras. Ano po, dahil kailangan po natin ito. Kaya hanggang bukas mga kaibigan, simulan naman po natin ang chapter 24 bukas. Medyo mahaba-haba po itong chapter 24. Kaya bukas po natin ito babasahin. Kaya hanggang dito na lang muli mga kaibigan ang aking pagbabasa. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon.